kilos at sa pag-uugali ni Richelle, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mahal ko si Richelle, pero nang panahon yun ay unti-unti nang naagaw ni Lulu ang atensyon ko. Suportado rin naman ang mga katrabaho ko ang pagiging malapit namin sa isa't isa dahil aware sila sa panluloko sa akin at kinakasama ko. Sa katunayan ay nagsawa na sila sa kakapayo sa akin na makipag-iwalay na at huwag nang magpadala sa pagmamakaawa ni Richelle pag pinapaalis ko siya sa apartment. May nagsuggest pa nga na ipakaladkad ko siya sa mga tanod kapag nagmamatigas o di kaya ay ipablatter sa barangay. Pero hindi naman ako gano'n kasamang tao kaya hindi na yon aabot pa doon. Sa kabilang banda ay masaya ako sa closeness namin ni Lulu, Papa Dudut. Marami akong natutunan sa kanya tungkol sa buhay at sa ibang bagay na ginagawa niya outside our work. Doon nga ako nagsimulang mapaisip kung sakaling si Lulu ang unang nakilala ko kesa kay Richelle, baka nasa mas maayos na disposisyon ng buhay ko. Mas nai-enjoy ko yung mga bagay na noong ko pa lamang nadidiskubre at hindi ako nakukonsumi. Lumipas pa nga mga araw at ramdam ko na hindi na lang ako ang may nararamdaman sa aming dalawa, Papa Dudut. Alam ko na may feelings na rin sa akin si Lulu at isang araw ay kinumpirma ko ngayon mula sa kanya. Alam mo, kung lagi mo akong pinagluluto nitong mga masasarap mong potahe, siguradong hahanap-hanapin ko na to. Wala namang kaso kung hanap-hanapin mo. Di naman ako mawawala. Lagi kita ipagluluto kung gusto mo. Gusto ko, pero bakit mo ginagawa to? Bakit ang bait-bait mo sa akin? Ha? Ano? Kasi Sabihin mo na, hindi naman ako magagalit. nahihiya kasi ako. Baka kung ano isipin mo eh. Subukan mo na. Malay mo naman, di ba? Sabihin mo na sa akin yung reason mo kung bakit mabait ka sa akin at palagi mo akong pinagluluto. Kasi gusto kita, RG. Oh, okay. Nagsimula lang yun sa simpleng pagka-crush eh. Pero lumalim ng lumalim habang unti-unti kitang nakikilala. Gusto ko lang talagang mapapansin sa'yo kaya pinatikim kita ng luto ko. Pero di ko akalain na masasarapan ka. Na magugustuhan mo, kaya naman natuwa talaga ako. Pero masarap naman kasi talaga yung luto mo. At gustong gusto ko. Oo. Kaya nga simula noon, palagi na ako nagluluto ng ulam. O di kaya dessert para sa'yo. Masaya ako kapag nakikita kitang kumakain, lalong-lalo na kapag masyado kang subsub sa trabaho. Worried talaga ako sa'yo noon kasi di ka man lang nagbe-break time. Naisip ko tuloy, may mabigat kang problema na pinagdadaanan, kaya apektado yung gana mo sa pagkain. Meron, pero ayos na naman ako ngayon. Hindi na ganun kabigat yung problema ko. Talaga? Oo, at lahat ng yun ay dahil sa'yo. Ang totoo, pinagagaan mo ang bawat araw ko. Lagi na akong excited pumasok sa office kasi alam ko makikita kita at matitikman ko na naman luto mo. Kaya salamat kasi nandyan ka. Naku, wala yun. Bukod naman dun sa sinabi mong gusto mo. Kalimutan mo na yun. Bakit naman? Nahihiya kasi ko. Wala namang nakakahiya dun. Lalo na gusto rin naman kita. Ano? Gusto rin kita, Lulu. Hindi lang gusto. Mahal na nga yata kita eh. Seryoso ba yan? Baka nagbibiro ka lang ha? Sabihin mo na, para mapatawad pa kita sakaling prank lang yan. Hindi ako nagbibiro. Hindi to prank. Matagal na talaga kitang gusto. Hindi ko lang sinabi agad kasi nagdadalawang isip ako na baka merong magalit. Magalit? Oo, katulad ng boyfriend o manliligaw. Naku, wala ako noon. Saka kung meron man, hindi na ako titingin pa sa ibang lalaki. Kaso nga wala. Ikaw ba? Wala rin. Yun naman
girlfriend kita. Pumapayag ka ba? Oo naman. Pero, what if wag na? Kasi ganun din naman yun. Anong ganun din naman yun? Sasagutin din naman kita, kaya i-advance na natin. Oo na agad ang sagot ko. Kung ganun, payag ka nang maging girlfriend ko? Oo, RG. Tayo na. Totoo ba yan? Hindi ako nananaginip ha? Hindi ka. Sige nga, kurutin mo ako. Okay, sabi mo eh. Aray ko! Oh, sabi mo kurutin kita. Oo nga. Ibig sabihin, totoo nga na girlfriend na kita. Hindi na ako makapaniwala pero ang saya-saya ko, Lulu. I love you so much. Maniwala ka na kasi totoo yun. I love you so much din, RG. Pwede ba kitang halikan? Oo naman. Habang nasa lunch break pa sila. Papadudod ang totoo ay may bahagi sa akin na gustong magiganti kay Richelle nang maging kami ni Lulu. Pero kinain ako ng konsensya ko dahil napakabait na tao ni Lulu. Hindi niya deserve na lokohin at pagmukaing tanga. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong gawin ang tama. Doon na buo ang desisyon ko na tuluyan ang makipagkalas kay Richelle sa ayaw at sa gusto niya. Hindi niyo naman ako masisisi kung bakit nawala na ako ng amor sa kinakasama ko. Mali ko lang siguro ang pumayag akong maging kami ni Lulu kahit na magkasama pa rin kami ni Richelle sa isang bubong. Doon pa lang niloko ko na si Lulu dahil wala siyang kamanay-malay na in a relationship ako. Pero plano ko na talagang tapusin ang lahat sa amin ni Richelle. Kaya lang ay nagmatigas naman siya. Ayaw din niyang umalis sa apartment ko kaya ako na lamang ang umuwi sa apartment ni Lulu para makasama siya. Kabado ko na baka malaman niya ang tungkol kay Richelle pero buti na lamang at wala namang nagkakwento sa kanya sa opisina namin na may kinakasama na ako. Siguro alam din nila na deserve ko si Lulu at hindi na kami in good terms ni Richelle. Anumang reason nila ay thankful ako dahil suportado nila ang relasyon namin ni Lulu. Kaya lang ay totoo nga ang kasabihan na wala pong lihim na hindi nabubunyag. Sino ka bang babae ka? Paano ka nakapasok sa apartment ko? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, di mo naman nilak yung pito nung sinusundan ko tong si RG. Halika dito, di pa ako tapos sa'yo. Huwag na huwag mong sasaktan si Lulu, Richelle! At bakit hindi mga agaw yan? Ahas, malante. Kilala mo yung babae yan, RG? At bakit hindi niya ako makikilala? Ako lang naman ang girlfriend niya. Huwag mo sabihin na hindi mo alam yun. Pwede ba? Tumigil ka na, Richelle? Ayoko nga. Ayaw mo bang malaman ng babae niya na tayo talaga yung totoong magkarelasyon dito? Matagal na ako nakipag-iwalay sa'yo. Pero ikaw lang yung nagmamatigas. Eh sa'yo ako nga, bakit ba? Ayoko na rin sa'yo. Dahil sa paulit-ulit mong panluloko sa akin. Sa palagay mo, paano pa kita mapapatawad? Matapos mo akong saktan ng paulit-ulit. Tapos, ikaw pa ngayon may lakas ng loob na sumugod dito para mag-iskandalo? Sinaktan mo pa si Lulu. Nagawa ko lang naman yun kasi nagulat ako nung nakita ko kayo naghahalikan eh. Tapos nagalit ako. Dapat kasi ako lang yung hinahalikan mo, hindi ko sino-sinong babae. Sa lagay, ayos lang na umalik ka ng iba't ibang lalaki. Tapos ako hindi. Wala na akong iba. Tinapos ko na lahat sa amin kasi na-realize ko na ikaw yung mahal ko. Kuya, bumalik ka na sa akin, RG. Umuwi na tayo sa bahay. Magsimula ng bagong buhay. Handa akong kalimutan itong nangyari. Ako na lang ulit ang piliin mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kasi nuknukan ka ng sinungaling. Ayoko na rin magkabalikan tayo. Dahil may mahal na akong iba. At si Lulu yun. Ano bang meron ng babaeng to na wala ako? Eh di hamak naman na mas maganda ako sa kanya. Tingnan mo nga yan, mas sexy pa ako dyan eh. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Pero si Lulu ang pinipili ko. Kaya pwede ba? Simulan mo na mag-impake ng mga damit at gamit mo. Para makalayas ka na sa apartment ko. Palalayasin mo ko? Eh saan ako pupunta? Hindi ko alam. Problema ko pa ba yun? Pero wala na akong RG, wala na akong pera. Tapos malapit na rin akong tanggalin sa trabaho kasi basta
Kaya please, nagmamakaawa ako, huwag mo ako paalisin. Hindi mo na ako madadala sa pagpapaawa mo. Hindi na rin ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Isa lang ang gusto ko mangyari ngayon. Yun ang tapusin na ang lahat sa atin. Hindi na kita mahal. Si Lulu na ang mahal ko. Eh di magsama kayong dalawa. Kala mo siguro, magmamakaawa ko sa'yo. Pwes, nagkakamali ka. Bagay nga kayo kasi pareho kayong cheap. Umalis ka na sa pamamahay ko bago pa kita ipapulis! Hindi mo na kailangan gawin yan kasi kusa akong rarampa palabas ng pangit mong apartment. Mga linti kayo. Lulu, nasaktan ka. Ano bang hinihintay mo? Lumayas ka na rin sa apartment ko! Lulu, please. Magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo dahil isa ka rin nuknukan ng sinungaling! Di ba tinanong kita kung merong magagalit pag naging tayo? Sabi mo wala! Kaya nagtiwala ako sa'yo pero biglang-bigla na lang may baliw na babaeng susugod sa apartment ko at mananakit sa akin? Pasalamat siya hindi ko siya pinabarangay pero pag bumalik pa siya dito, ipapadampot ko na siya! Pasensya ka na. Natakot lang naman ako sa magiging reaksyon mo kaya di ko na sinabi sa'yo. Mas matakot ka sa pwede kong gawin sa'yo kung hindi ka pa aalis sa harapan ko! Papa Dudut, wala akong nagawa ng araw na yon, kundi ang umalis sa apartment ni Lulu. Gulong-gulo ang isipan ko at mas lalo akong kinain ng konsensya nang marinig ko ang iyak niya pagkalabas ko ng pinto. Gusto ko sanang pumasok ulit para i-comfort siya pero alam ko na hindi yon makakatulong sa sitwasyon namin. Galit na galit sa akin si Lulu dahil sa pagsisinungaling ko tungkol sa totoong status ng relasyon namin ni Richelle. Kasalanan ko naman kasi dapat ay tinapos ko muna ang lahat sa amin bago ko pumasok sa panibagong pakikipagrelasyon. Kaya nga wala akong ibang sinisisi noon kundi ang sarili ko. Nang umuwi ako sa apartment ko ng araw din yon ay naabutan ko pang nag-iimpake ng mga gamit at namit niya si Richelle. Matapos noon ay walang ibig siyang umalis at naiwan akong nag-iisa sa 4 na sulok ng apartment ko. Napasalampak na lamang ako sa sahig habang sinasabunutan ng aking sarili. Hindi ko na rin napigilang umiyak ng mga panahong yon, Papa Dudu. Mahal na mahal ko si Lulu kaya ako nasasaktan ng gusto. Pero alam kong mas nasaktan ko siya. Kaya nga kinabukasan ay sinubukan ko ulit siyang kausapin noong nagkita kami sa opisina. Pero hindi na siya tulad ng dati kung makitungo sa akin. Ramdam ko may distansya na.